maraming kailangan malaman talaga sa investigasyon ng flood control at iba pang mga pinupolitika lang daw eh. Yun nga, walang kinalaman dito yung pamumulitika kasi nga, ako nga boss ha, nung nagkaroon ng investigasyon itong patungkol sa flood control at itong mga kontratista, ang isa sa pinagtataka ko, naungkat na lahat ng mga kontratista, maliban lamang po sa pamilya ni Senator Bongo na involved din dito. Sabi ko, bakit? Isip-isip ko lang, bakit hindi sila nasasama sa investigation? At saka, hindi naman to yung first time na nadawit yung pangalan ni Bongo eh. Yung CLTG, 2017 pa lang, nababanggit na to ng PCIJ. Na una kasi kategory B lang yan yung kumpanya ni Bongo na yan, yung CLTG na yan. Pero nakakakuha siya ng mga high-end ticket na proyekto sa gobyerno. Ang nangyayari dito, category B kumukuha ng ka-partnership na category AAA. Na baliktad, dapat category A kukuha na category B. So baliktad, dun pa lang may issue na. Imbestigahan na ng ICI, pinupolitika lang daw sabi ng mga gagawa siya ng iimbestigahan na siya ng ICI. Iimbestigahan siya ng ICI. Kasama na siya kasi meron siyang connection sa mga diskaya. Sabi. Ako naman, mga panyero, naniniwala talaga ako na pwede talagang madama yung ibang ibang kaalyado ni Digong. Kasi si Digong, according sa mag-asawang diskaya, nakakuha sila ng engagement, napasok sila sa DPWH 2016. Na si Digong ang presidente. Na pagkapanalo ni Digong ng presidente, unang inappoint niya sa pamahalaan, sa administrasyon niya, si Mark Villar sa DPWH. At according kay District Engineer Alcantara, ang nagpasok sa kanya, nag-appoint sa kanya dyan si Mark Villar. Correct. At itong si dating Undersecretary ng DPWH Romero, nagtrabaho under ni Mark at ni Digong. Si Bongo kasi, kung makapaggawa ng press con, makapagsalita pahig siya doon sa kanyang press con, para bang siya lang? Hindi, marami kayo. Pero magaling si Bongo magsalita. Napanood niyo yung press con niya? Hindi, ganun talaga. Magaling. Naniniwala ka ba na kapag ang alalay natuto, mas magaling pa sa amo? Totoo yun. Naniniwala kayo doon? Iba yung name-mentor, mas magaling yan. Diba? Magaling kasi meron siyang sariling style na pwede niya i-develop bukod dun sa kinuwanan niya ng nang nagturo sa kanya. Nakita ko yung yung press ko niya. Magaling. Kaya mag-iingat kayo mga kababayan sa yung drama. Magaling po talaga sila dyan. Biruin nyo, sabi niya, wala daw siyang kinalaman sa kanyang pamilya. Anong magagawa daw niya? Kung pwede daw palitan yung kapamilya, may ganun pa siyang style, no? Siguro, pwede na lang siguro ang magawa natin dito. Palitan na lang natin yung pamilya. Buti kaya, hintayin na lang na matodas. Ganun. Alam mo ha, lumalabas kasi rito, para bang wala siyang alam. Sabi niya pa nga, kahit daw kamag-anak niya, kakasuhan niya, ayaw niya banggiting pamilya. Hindi mo kamag-anak yan, Senador Bongo, pamilya mo yan. Iba yung kamag-anak sa pamilya mo. Ayaw niya banggiting tatay anak niya eh. Kasi may anak ba si Bongo? Ano ba? Ikaw? Meron. May pala yan? May asawa pala yan? Kay Sara tuloy. Si Bongo? Hindi nagkamali ako. Hindi mo meron eh. Meron ba? Oo. Kala ko ito pa mga kababayan, mga panyero. Kung talagang ayaw magkaroon ng kontrata ang pamilya niya sa gobyerno, pwede siyang umawat eh. Pwede niyang panghimasukan eh. Huwag niyong tatanggapin ang aking pamilya. Kasi balang araw magko-conflict sa akin yan. Bakit hindi siya, may kapangyarihan siya umawat eh. Correct. Bakit hindi niya pinanghamasukan? Matindi bakit hinayaan niya? Di ba? Yung sa press ko niya, madaling ipang-utoy. Laway lang puhunan niya ron eh. Correct. Kasamahan niya pa ng magandang boka, drama. Si Bongo, pag nagsalita, malumanay na parang paawa epek eh. Alam mo naman yan, mahilig magpakuha ng simpatya. Pero samantalang nung panon ni Digong, sa kanya nanggagaling daw yung reward ng mga pulis. Pa naman si Bongo, may ugaling pa imbabaw yan. Pag yan nasa Davao, nag-iikot, manlilibre lang ng fishball sa bata yan. Fishball, kwek-kwek. Actually, hindi lang sa Davao lahat nilalay hindi lang sa Davao niya ginagawa yan. Oo. Basta pag bumaba ng isang lugar yan, may video yan, bibili ng buko, pati ng kwek-kwek. Pati yung darasal niya sa simbahan, nakaganon siya, nilalive niya yan. Mas magaling pa nga kay Digong. Sabi ko sa iyo, pag ang alalay natuto, mas magaling sa amo. Yun nga lang kasi, kaya medyo
Hindi siya type ng ibang kababayan natin, apelido kasi. Go. Go eh. Kaya nga, sangayon ako sa sinabi ni paring Chris Ulo. Kasi nga, pwede niyang awatin yan eh. Senador siya eh. Sabihin niya na, Di ba? Oh. hindi, wag niyo na kayong pumasok sa pangungontrata sa gobyerno kasi senador ako. Yun pa lang, Senator Bongo, dapat ganun ang sinabi mo sa pamilya mo na, teka lang, alam ko na yan ang business nyo. Pero ngayon kasi, isa na akong opisyal ng gobyerno, so kailangan ihinto muna yan. Wala muna. Hanggat senador ako, hanggat Pero ang problema nasa kasi, gobyerno ako. ang problema kasi ng Sangkay, nangyari yung partnership niya with the Diskaya, panahon pa ni Digong. Kahit panahon Hindi ni pa Digong. hindi pa siya senador noon. Yun na nga ang sinasabi ko. Oo. Kahit hindi siya senador, opisyal siya at that time eh. Oo. Diba? Meron siyang katungkulan sa Sa- administrasyon. Meron siyang Sap-sap siya nun eh. Diba? Oo. Mataas nga yung katungkulan niya. Kasi dikit talaga siya kay PRRD. Kumbaga, mas malakas pa kayo sa pagiging senador Sa mo tingin ngayon. nyo ba, that time, kung sinabi ni Bongo sa DPWH, wag nyo bigyan ng proyekto kamag-anak ko, kahit nag-o-opera yan, hindi ba siya susundin? Correct. Tsaka Susundin yan. nagtataka ako sa media, no? Nagtataka ako sa media. Bakit, kung kasi sinasabi ni Bongo na yung kumpanya sa tatay niya, bakit hindi tinatanong ng media kay Bongo kung ano ibig sabihin ng CLTG? Di ba? Ano ba ibig, hindi ba, nakita niyo bang tinanong ng media yon? Ano ba ang ibig sabihin ng CLTG? Christopher Lawrence Tesorogo. Uy! Kita mo? Di ba CLTG na nga eh? Nako. Dapat pala eh. Tapos sabi mo sa tatay mo yon? O baka may ibang ibig sabihin. Pambihira. Yun pala talaga. Tumumbok pa sa pangalan. So, sa sa pangalan niya mismo. So doon pa lang, yung sinasabi ni Trillanes, ako to be honest, hindi ako kay Trillanes. Nakita nyo naman kung in-interview ko yan. Hindi talaga. Pero guys, at this time, nung nagsalita po siya about dyan kay Bongo, sang-ayon ako eh. Kasi mayroong mga ebidensya. Nasa dokumento talaga na mayroong ugnayan. Abot pa ng 7 billion eh. Yung nilabas ng COA. By ilang taon lang yan. Noong na pangungontrata nila with the Diskaya. So talagang makakaladkad sila dito. At nagtataka ako, boss, bakit ayaw ikanta ng mga Diskaya ang pamilya ni Bongo? Ako sasagot. Makikiraan muna ako, sige, mga sige, panyero. Sige. Baka naman nagkakaroon ng offer. Ito ako sa totoo lang napaniginipan ko to. Uy. Hindi ko naman sinasabing mangyayari. Siguro kaka-content natin sa Diskaya, napapamahal, pumapasok na sa panaginip natin. Alam mo ba sa panaginip ko, itong pamilya Duterte, itong kampo ng mga DDS na kampo ni Digong, kinausap daw ayon sa aking panaginip itong mag-asawang Diskaya. Huwag nyong ikanta ang grupo namin dahil si PBB mapapalitan na yan at pag si BP Sara sa 2028 nanalo, Babalik kung sila. makulong man kayo, gagawa kami ng paraan para makawala kayo. Grabe. Ay, saan sa panaginip? Nagising nga agad ako eh. Dapat nagtuloy na yung panaginip mo. Oo. No? Para nalaman na lahat. kung Nalaman ano na mo. Oo. Para bang ayon sa aking panaginip, umaasa itong mag-asawang Diskaya na, kasi 100% alam nila makukulong sila. Makukulong talaga sila kasi non-bailable case yung kaso nila. Alam nila makukulong sila. Plunder yun eh. Ang siguro, nasa utak na lang nila, ayon sa ating panaginip, na panaginipan ko, umaasa sila na si PBBM matatanggal or sa 2028 mananalo si BP Sara at may pag-asa silang makawala. So ganun-ganun na Kasi lang alam yun, nila no? alam nila makukulong eh. Alam na nila yan. Pero sa tingin ko, no, kung kasi, syempre, karapatan naman magnegosyo ng pamilya ni Bongo, kung hindi sila nakapag-partnership sa mga Diskaya, mukhang hindi naman sila imbestigahan eh. Pwede sila makalusot. Diba? Kasi ang dami-dami naman kasi pwede nilang i-partnership. Bakit sa mga Diskaya pa? Na mukhang sila talagang kumubra talagang kontraktor. Diba? Parang sila nga talagang number one na kumubra talaga. Diba nung panahon ni PRRD, ang mga Diskaya naging number 1 pa? Oo. Yung St. Gerard. Diba? Naging number 1 pa na kontratista. Ang problema kasi sa kanila, pinagyabang pa nila yung yaman nila eh. Yung loob ng bahay nila may elevator. Tapos yung pearl ba yun? Yung malaking pearl? Kumbaga, questionable na, no? Oo. Kung bakit ganun kaano yung bahay nila, no? Pero ayun na nga, kailangan talaga maimbestigahan yan. Kung wala namang involvement dito na malaliman, like corruption, ang pamilya ni Senator Bongo, walang dapat ikatakot eh. Hindi, pero kasi yung baka yung worried kasi ng mga yan, ang kaso kasi more than 70 million pesos yung pinag-uusapan. So pasok sa non-bailable fees. Napaka-immature pa nga ng panawagan ni Senador Bongo eh. Isipin mo, sabi niya taong bahay na raw ang umusga.
kung sino ang totoo. Hindi naman taong bayan magpapatunay sa korte niyan. Yun nga. Tsaka sa ICI. Correct. Mga ebidensya. Ebidensya. Trial for publicity pala gusto niya. Kasi kahit Luzon, Visayas, Mindanao, maniwala na wala ang kinalaman dyan, ang magpapatunay dyan yung investigasyon. Ebidensya pa rin yan. Hindi yung sasabihin mo, taong bayan na ang bahala. Ano pinagsasabi ka? Pero pag wala namang kasi makikita naman sa investigasyon yan, kung wala naman talagang sabit yung si LTG, edi wala. Ganoon na talaga. Ngayon kasi, paano niya kasi i-justify na wala siyang kinalaman sa negosyo ng pamilya niya, yung pangalan pala ng kumpanya, pangalan niya na mismo. Tsaka ito pa sabi ni Senador Bongo, ako na nakikiusap sa inyo, mag-asawang Diskaya, sa inyo, mga witness dyan, sabihin nyo ang totoo. Para bang lumalabas kapag may nadamay sa kampo nila, hindi totoo. Kapag may nadamay sa ibang kulay, totoo. Sabi ko nga, itong usaping maanumalyang proyekto ng flood control, walang kulay ito. Correct. Ang nangyari dito, ito ang naging gatasan ng iba't ibang kampo. Correct. Tama. Walang awayang politika rito, ginawa nilang gatasan Si Kiss kaalyado ni PBBM yan, si Kiss. Diba? Diba? Pero sabit. Maraming kalyado. Si Martin, inimbestigahan na rin si Martin. Di ba, sabit din. So, wala talaga. Pero ang problema kasi, pinipilit ito yung narrative ng mga DDS na para sa akin medyo mali talaga. Sobrang mali nito na sangkot daw si Presidente dito kasi siya daw pumirma nung GAA. Ayan ang nirereklamo ng mga DDS na para sa akin napaka-unfair naman nun. Kaya nga kasi ang gusto nila dapat daw vinito. Para i-veto mo yan, so ang kailangan mo, gawin mo rin yung ginawa ng mga senador, ng mga congressman na interviewin yung mga yung mga secretaries para i-veto mo yung mga. Ginawa na nga nila yan Ginawa na nga ng mga congressman yan So, doon lang, pero hindi ko makapit talaga yung na yun. Yung malabo yan. Ganito lang yan Ikaw na nagsiwalat ng ganyang klaseng anomalya, kung guilty ka, di mo gagawin yan Simple common sense, guys. Kaya nga yung argumento dyan ng mga DDS, na sasabihin nila, hindi, ang mastermind dyan, si BBM. Anak ng tokwa. Pag-isipan nyo mabuti, gamitin nyo yung utak, libre yan, binigay yan ng Diyos. Kaya hindi nga ako makapit. Isipin nyo, kung ikaw yung, halimbawa na lang drug lord ka, gusto mong i-safety yung sarili mo sa malaking issue ng pagiging drug lord, ikakanta mo ba na may droga sa bahay, may ganito sa bahay? Hindi mo gagawin yan. Sila lang yan, ang unang gagawin mo dyan, di ba, ang una mong gagawin dyan, safety. Kailangan walang lalabas na issue na ganun. Ganun din sa flood control o kaya sa mga projects. Ikaw na Pangulo ng Pilipinas, kung may kinalaman ka dyan, kung guilty ka dyan, pagtatakpan mo yan, hindi mo ikakanta sa mismong zona. Hindi ka magpapaimbestiga ng malupitan. Kasi walang ibang patutunguhan yan, kundi ikaw. Hindi ako, opinion ko, hindi ako naniniwala na porkit na pirmahan ni PBBM yun, sangkot siya. Maaari, niloko siya. May proseso kasi yan. Kaya niya napirmahan. Doon sa proseso. Tulad, nung zona niya nung nakaraang taon na sinabi niya na may 5,500 na flood control na nagawa na. Binigyan siya ng report na mali. Correct. Ang importante pwedeng ganon. Ang importante kasi dito, alam niya yung problema, ginawa niya ng paraan. Yung ginawa kasi ni Digong, alam niya na may problema, nanakot lang, wala namang ginawa. After niya mag-expose, in-expose yung DPWH, wala siyang ginawa. Walang ginawa. Correct. Sabi ni Belica, mayroon daw. Ay, tropa mo yun. Sabi ni Belica, mayroon daw, naglalabas pa ng napakaraming listahan. Ito pa nakakasama ng loob dyan. Noong nakaraang taon, nagkasona, sinabi ni Pangulong Bongbong may 5,500 na flood control na nagawa. Nabigyan siya ng maling report. Lahat ng bagyo, ulan, ibinasya kanya. Naalala nyo, nakaraang taon, bash talaga siya 2024. Totoo. Wala man lang taga-Senate, wala man lang taga-Congress na nagmalasakit na, mag-imbestiga tayo. Namumura yung ating presidente. Tama nga. Gumawa kayo ng isang committee na kung saan mag-iimbestigasyon sa DPWH at sa mga distrito nyo, ba't binabaha? Bakit sinabi ni Pangulong Bongbong nagkaroon ng 5,500 na proyekto na flood control na nagawa pero binabaha? Wala man lang nagmalasakit Kita mo, anong ginawa ni PBBM? Siya ang nag-expose lahat ng 15 contractors. Trabaho ba ng presidente yun? Pero ginawa niya, bakit niya nga hindi gagawin? Walang gusto mag-expose Kasi nga, kasi magrereklamo sila may problema. Tapos ngayon magrereklamo sila bakit sila iniimbestigahan. Di ba? Diba? Kumbaga, si PBBM na gumawa ng mitya para magsimula.
Kayo na ang pero mag-imbestiga. ito yung pinakamalaking tanong dito eh. Pabor ba kayong i-public yung ano ng ICI? Yung investigasyon ng ICI? Ako siguro sa kabilang banda, gusto ko. Kaya lang, mas nangingibabaw sa akin yung safety ng mga members ng ICI. Imagine niyo every time na may hearing, may pasabog. Buti sana kung katulad lang yan ng Senado na mga kaya-kaya nilang lokohin dun eh. Pero doon kasi, mga totoong mga dokumento, totoong mga impormasyon nilalabas. Kung yariin yung mga pamilya niyan, diba? Yun yung problema. Maganda yung bibiglain na lang yung mga suspect, no? Maganda yung ginagawa na, pagka next week, may summon na. May sabpina na, may ganito hindi na. mapaghahandaan ng kalaban. Walang hindi na sila Kasi for example, kasi kunwari, sangkot si Bongo. Bongo, pumapasok na dito. Makakapag-press ko na naman yan. Makapaghanda na naman yan. ng pang-react. Pwedeng yung mga kumakanta ron, may kumontak na middleman. Hindi magsisi-contact yan yung mismong mas maganda na yung kukuha ng mga ibang tao yan. Mas gusto ko to, yung yung tahimik lang, tapos biglang may pabor headline, diba? Pabor sa atin kung ipapublic. Kasi kung kami mga vlogger, pabor sa amin yun kasi content ang hinahanap namin. Gusto namin pero kung makahanap ng usaping bayan yung pag-usapan natin, mas magandang wag na lang. Gusto muna natin magtiwala doon sa ginawa ni PBBM na Kasi tingin ko si PBBM din may gusto niya wag muna na i-live, i-telecast o wag. Kasi ang mangyayari niyan, tingnan mo, sa Congress, kahit nandiyan yung mga witness, may mga hindi sila sinasabi. Napansin nyo ba sa Senate? Magmula nung hindi na pinaa-attend ng Blue Ribbon Committee si Villanueva at si Jinggoy, nagsikanta yung iba. Napansin nyo, hindi na sila umatin dalawa? Oo nga. Ibig sabihin, may kinakatakutan din talaga. Tapos, according dito sa DOJ, etong sino ba ito? Yung maraming sakyan? Hindi kaya isa. Sino yun? Yung maputi. Kontratista din? Oo, yung assistant ni Alcantara. Oo. Okay. Si Bryce Hernandez. Meron siyang mga hindi kinakanta sa Senate, doon niya lang kinanta. Kasi nandun kasi yung yun yung kaya kahit ako kating-kati rin na i-live Pero sa isang banda, may pumipigil din na maganda sila muna nakakaalam. Mas okay yung yung ganun kasi hindi na paghahandaan ng kalaban talaga. Hindi na paghahandaan ng mga buhaya. Yung bigla na lang headline, may hearing pala ng O kasali ka sa ICI pala, ano gagawin mo? Makapag-ready ka. Mas hangad kasi natin ikakabuti no investigasyon kaysa yung makapag-content tayo. Masarap ang sarap magchismisan Oo nga, kaya nga. Ang sarap marinig yung mga pangalan ng babanggitin Oo nga. Pero doon muna tayo sa yung safety. Pero ang maganda dito ilang linggo na lang ata meron ng lalabas na listahan ng mga kakasuhan. Ayun, yun ang maganda. Tapos tandahan natin yung kaso na yan, non-bailable case. Ano yun, ipapasa sa ombudsman? Oo, ombudsman yan. Ombudsman. Yeah, tapos kapag kaso na talaga siya, arrestuin na sila diretso. Tapos non-bailable yun. Non-bailable case yun. Kasi more than lilitisin yun ng nakakulong. Billion of pesos yung pinag-uusapan Mas malupit pa to kay Napolis. Yun yung inaabangan ko mga bossing. Yung may mga dadamputin, isa-isa na mga big fish. Yan ang sinasabi ko, Belika Belika, kung naririnig mo ako ngayon. Yan ang sinasabi namin. Nagawa, hindi puro pang-expose. Okay ang nag-expose ka. Pero wala kayong nagawa pagdating sa pagkakaso sa mga buhaya. May mga congressman ba kayong ganyan, kinasuhan, dinutdot? Natawa nga ako sa mga yan Sasabihin nila, kaya lumakas yung korupsyon dahil tinanggal yung PACC. Tatanggalin talaga, boss. Wala naman kwenta yun. Walang kwenta Ginawa lang pala talaga para kay Belika. Wala naman ganyan dati. Nung panahon ni Pinoy, wala. Nung pagpasok ni Duterte, wala kang trabaho, talo ka ng eleksyon, ito, bibisita ka sarili. Diba? Parang pinilit na lang no? Sabihin ng panahon ni Digong, ginawa lang pampran't yun, kunyari may ginagawa Hindi kasi kung may kwenta yan, o kung hindi yan front, dapat merong may epekto, may resulta. Wala Wala. Alam nyo, mga panyero, ang daming na-expose ngayon sa Administrasyong Marcos nung panahon ni Digong na tinago sa taong bayan. Nakakasama ng loob nga yan. Isipin mo, nung panahon ng pandemic, kailangan ng pera ng taong bayan, pati mga ospital na namumroblema. Isipin mo, may natutulog na 600 billion budget ang PhilHealth. Grabe. Na inano lang na tawag dito. Pinaikot? Pinaikot lang na tawag dito. Parang binakas, nakalimutan ko Yung ininvest. Ininvest lang. Oo.
yung pondo sa Department of Health, dito lang natin na pagtatahi-tahi eh. Isipin mo kaya pala noong mga panahon na si Digong, ayaw si Baking si Duque. Eh marami palang alam. Isipin mo yung pondo ng DOH, inilipat sa isang ahensya, pagkalipat ng pera, nagtanim si Digong ng tako niya ron sila Bongo. Tas parang mali. Oh, may parang mali pa. Ang daming tinago ng ang ginagawa kasi pinapaparat niya, war on drugs. Palpak pa kasi nagkaroon na extrajudicial killing. War on drugs sa lugar na may hirap. May narinig na ba kayo biktima ng war on drugs, mayaman nagrereklamo? Kahit nga middle class, wala eh. Wala kasi nga, nag-ooperate lahat sila sa mahihirap kasi takot sila sa mayaman, baka makakempo sila ng anak ni ganito. Kahit Anak middle ni class, ganyan. kasi alam nila kahit middle class, kayang lumaban sa korte niyan eh. Kahit middle class eh. Diba? Pag mahirap talaga sa laylayan, wala talaga. Iiyak na lang talaga yan. Ngayon, ang ginawa ni Digong, tinamprot lang yung war on drugs habang may mga nangyayaring anomalya sa iba't ibang ahensya. Isipin mo, war on drugs, yung mag-asawang Diskaya, nagpapayaman ng panahon na yun. Grabe, no? Isipin mo yan. Kaya nakakapanghinayang dapat noon pa to na-expose Doon pa dapat to na-expose. Di sana ang gaganda ng mga project ngayon, walang substandard. Kaya tama naman walang talaga ghost kung ano project. naman, kasi magaling talaga siyang makakarismatic talaga si Digong tsaka magaling manloko talaga. Kaya kung DDS kayo dati, okay lang yun kasi mukhang magaling talaga siya manloko. Pag naniwala ka nga sa kanya, tatawagin ka pa niyang idiot eh. Isipin mo yung daw mga naniwala na lulusubin niya ang Scarborough Show, may naka-jet ski siya. Panahon doon ng kampanya yun. Kaya yung mga naniwala daw doon, hyperbole lang daw yun, hyperbole. mga estupido. Idiot. Yun yung sabi niya. Kaya nga eh. Isipin mo, sinisi ka pa, no? Paano na lang kung binoto siya ng mga Pilipino dahil doon sa ganong katwiran niya? Yun nga, magaling siya mambola talaga. Kung DDS ka nga dati, okay lang yun para sa akin. Pero kung DDS ka pa rin hanggang ngayon na na-expose na sila, may problema talaga sa Yan yung problema kasi maraming panatiko eh. Oo. Diba? So yun, no. So ngayon, no, kasi yun, napag-uusapan nga natin kanina, 'di ba, na sabi mo nga, 'di ba, may sinasabi ka kanina na ang hinihintay na lang nila dito si Sara na maging presidente para linis-linis na. So merong binabanggit din si Ariel Quirubin. 'Di ba, kung napanood mo yung interview niya nga, nagtotoo pala talaga may disturb na nangyari. At meron talagang silang usapan na papabagsakin si PBBM at yung mga involved, yung mga retired AFP. Hindi lang nagtagumpay. Hindi nagtagumpay. So, ano ba, dapat ba ganun lang ba talaga yun? Si Browner din mismo may sabi dun eh. Bukod kay Quirubin. Kasi ang point dito, si Browner nagsalita na nung una, kinonfirm ni Quirubin. Napanood ko yun. Di ba? So, ano ba, dapat ba ganun lang ba yun na... Kaya nga ngayon eh. 'Di ba may nagdesisyon kanina yung may lumabas na headline na yung militar, yung Armed Forces of the Philippines, tatanggalan na daw ng pensyon. yung mga involved. Ng mga retired officers ng AFP na maaaktuhan na nagpapakalat ng fake news at nag-uudyok ng kaguluhan sa Pilipinas. Dapat naman talaga. Isipin mo kumukuha ka ng pensyon sa gobyerno. Galing gobyerno yan. Tapos mababagsakin mo gobyerno. Maling-mali, Wala, sabi ko nga nung nakita ko yun, ay, tama to. Kasi may mga nakikita talaga ako, mga dating general, mga retirado naman na, pero parang sila pa ang nag-uudyok. Pero karamihan sa kanila, mga appointee ni Digong karamihan sa kanila. Mga appointee ni Digong karamihan. Mostly. Gano'n naman talaga kapag panatiko, talagang susundan nila. Pero hindi ba nila naisip, na ito kasi yung tatay ko kasi sundalo yung tatay ko eh. Hindi ba din nila naisip na syempre mga ilang taon na sila. Kung ano yung sundalo dati sa sundalo ngayon, yung sundalo ngayon professional na sila ngayon, ang ganda na ng benepisyo nila. Mapag-aaklas mo ba yan? Kung ganyan na yung katayuan nila, mapag-aaklas mo yan kapag kinakawawa yung mga sundalo. Hindi naman kinakawawa yung mga active na sundalo eh. Kaya may mga actually totoo naman nung panahon ni 1986 revolution, mukhang hindi pa ganoon kayaman ng Pilipinas noon. Kaya may mga sektor na napapabayaan, isa na nga rin mga sundalo. Kaya naudyukan sila noon. Ito iba na yung 1980s sa 2024. Yung influence din kasi noon ni Ramos at saka ni
O, yung influence ni Ramos at saka ni Enrile, malaking bagay talaga yun. Ngayon wala namang tumatayong ganun eh. Kapag sinabi ng itong mga retired AFP na kawawa ang mga sundalo, hindi maniniwala yung mga active eh. Ano mo mangyayari yan, boss? Kapag kasi Bronner biglang tumayo, o tara, sama-sama na tayo, magkudita tayo laban sa pamahalaan. Pwede pang mangyayari yun. Pero nagsalita nga yung... Parang malabo pa rin may sumama kasi maganda yung sitwasyon nila, kaya nila compromise yun. At sinabi rin ni Bronner na hanggat siya ang narito, walang mangyayaring kudita. Hanggat siya ang nasa ng AFP. At nagsalita nga sila, I think nagkaroon sila ng pagtitipon ng lahat ng mga general kasama si PBBM. Sinabi doon na sila daw ay sumusuporta sa ginagawa ni PBBM na paglantad at pagtugis sa malaking korupsyon na nadiskubre ng ating pamahalaan. Maganda yun. Sinabi ng, nga, and by the way, kasama pala yung AFP ngayon sa ICI. Yes. Ay, na pinakamaganda pala ngayon. Tumutulong sila ngayon. Sinama nila ngayon. Kaya malabong mauto. Malabong mauto yung AFP. Napakatalino na nakaisip nun na isama yung AFP sa ICI. Sila nga yung nag-ano ngayon eh. PNP at saka yung AFP. Sila yung nag-iikot sa mga ghost projects. Tinitingnan nila yung mga project kung ilan dito yung mga substandard, ilan yung mga ghost projects dito. So, matatalino naman yung militar eh. Hindi katulad yan sa ibang mag-isip na. Atayo ng AFP ngayon ng mga pro-China. Isa pa yan. Isa pa yan. Well, yan ang kinagandahan kasi hindi tatalikod. Yun lang mensahe ng AFP. Hindi kami tatalikod sa Commander-in-Chief. Yun lang yun. Chain of command ang tawag naman doon. Pero ito mayroon kasing chismis kasi. Ito chismis to na isa ito sa mga dahilan kung ba't daw nasibak si Magalong. Kasi kasama pala daw, kung hindi siya kasama, konektado siya doon sa meeting na nangyari, napapabagsakin yung presidente noong September 21. At kung magkakaroon nga sila ng isang military junta, open daw si Magalong na natanggapin yun, na siya yung magiging leader. May ganyang chismis, may ganyang usap-usapan. May social media ganyan. Oo, kaya ayan yung dahilan kung bakit sinasabing re-reviewin. Kaya yun? Oo, kung bakit re-reviewin si Bakit kaya di nila tanggapin na maghintay na lang sila sa 2028 Makukulong. Parang kasi parang ang dami nilang pinag-aalala sa mga sarili nila Medyo nakakapagtaka na nga eh. Kung hindi naman sila alanganin sa administrasyong ito. Dapat chill ka lang, di ba? Oo, di ba? Tignan mo si Risa. Di ba, no? Sila Tito Soto, wala lang, chill lang eh. Problema namin dito, makukulit itong mga kasama ko eh. Correct. At hindi, ito. Hindi namin problema sarili namin pati yung sinasabi nilang, ang una kasi talaga pinaplano nila, gusto nilang gamitin ng taong bayan para magka-edge sa people power eh. Yung talaga unang gusto nilang mangyari, yung mga tao maglabasan, paalisin si napaka-unusual talaga niyan, bro. Paano nga magtatagumpay ang edge sa people power? Yung dilaw at nakakakamping, ayaw nga kay Sara. Yun nga eh. Pababay mo si PBM, sinapapalit mo. Yung Vice President. Kaya nga hindi mas lalong ayaw nila. Kaya nga yung mga komunista, wala silang ibang choice. Kung hindi nila kakampihan si PBBM, dalawa yung panawagan nila. Resign si BBM, resign din si Sara. Nakita ko nga yun yung walkout nila. Mag-resign. So sino ipapalit nila? Si Takero. Bira talaga. Sila. Tanggapin na lang nila pagdating sa pagpapabaksak ng administrasyon ni Marcos, ni PBBM, tanggapin na nila hindi talaga nila kaya. Kasi nung andito nga si Digong, hindi nila napaano eh. Hindi nila kaya talaga. Diba? Tapos, pangalawa, intayin na lang nila kailan ba matatapos ang subway. Sabi ni PBBM, doon siya bababa eh. Pagka gumagana na subway. 2028 ba? Hindi. Ikaw ba, maniniwala ka 2028 gumagana na yan? Subway. Marami pang gagawin doon. Hintayin na lang kung kailan matatapos. Nako, kaya pala sinasabi ni... Di ba mag-martial na ba? 2034? Anong martial na ba? Yan ang abangan natin. Di ba? Pero ito napaka-unusual na talaga nito eh. Kasi, less than 3 years na lang eh. Malimit pag ganyan kasi pinapabayaan na lang. Parang nangyari kay Digong dati. Di ba yung unang 3 years ang ingin ng mga dilaw, di ba? Pero nung pagpasok ng mga 2019 tapos ng eleksyon, laylo na yung panawagan na pabagsakin si Digong eh. Umina na eh.
'Di ba malakas sila nung una, 'di ba? 2016, 2017. Diyan malakas yung yung panawagan ng mga dilaw. Pero ngayon iba ngayon. Kung kailan malapit na yung patapos yung termino ni PBBM, saka sila mas dapat agresibo. tahimik na sila diyan Kumbaga kalma na kaunti. Oo, pero iba ayun nga mukhang tama nga si Chris, no, kasi mukhang meron talagang kinakatakutan tong mga to. Meron talaga kasi alam nila na yung kanilang dapat pakalma na to patapos yung termino Ano ba? Takot ba sila maging prime minister si BBM? Ba't takot makulong din? O, di ba? Ay, naku po. Baka nag-aalala pa sila kasi sa 2022, kung sakaling, siyempre, sa 2028, siyempre, botohan na ulit ng presidente. Baka nag-aalangan sila na hindi ulit manalo yung si BP Sara. Hindi, tsaka medyo matagal pa rin kasi yung 2028. Baka laos na si Sara nun. Baka laos na rin si Digong nun. Wag lang may masamang mangyari kay Digong doon. Kasi medyo magagamit nila sa politika yon. Yung awa ng pampahingay yun. Pero tingin ko parang hindi na rin. Di naabot? Tingin ko hindi na rin magagamit. Parang alam na rin ng tao ngayon. Parang alam na nila yung alam mo parang marami pa rin matalinong tao ngayon. Parang ewan ko lang kasi ako naniniwala ako dati yung kay Pinoy. Parang malaki rin na itulong sa kanya nung hindi naman siya minamasama ako, no. Parang malaki rin na itulong nung namatay si Cory. Pero hindi sadyaan 'yon, hindi sadyaan. Hindi katulad nito, may motibo talaga May motibo talaga na pwedeng parang napapasarap nga sila, yung tatay nila nakakulong na ron Parang nag-i-enjoy na sila no. So nagsalita itong si VP Sara na ang gusto niya raw po na request kay Ombudsman Rimulya ay imbestigahan daw si Saldico regarding nga dito sa mga laptop. So, ang tanong kasi dito, kailan ba nangyari yung laptop na anomalya ng laptop? Panahon niya. Panahon ni Digong yun, di ba? Masyado namang... Panahon ni PRRD. So, ang mayayari dyan, si PRRD. Ito yan Kasi yan? Di ba ito si BP Sara nag-resign sa DepEd? Pinalit si Senador Angara. Pagkapwesto ni Senador Angara sa DepEd, wala pang 2 linggo yata o wala pang 1 linggo, in-expose ni Senador Angara na merong 1.5 milyong piraso, 1.5 milyong pirasong laptop na nakatago sa warehouse. Sa warehouse. Na 4 years. So, ibig sabihin, 2 taon sa tatay niya, 2 taon sa panunungkulan niya. Kasi 2022 to 2024 siya sa DepEd So, 4 years yun. 2 taon sa tatay niya, doon sa pinalitan niyang sekretary ng DepEd, 2 taon sa kanya. Ang tanong, bakit hindi niya in-expose nung time na yun? Bakit niya tinago? Akala ko ba transparency, accountability? Yan ay sinisigaw ng mga kapatid mo sa... At saka yung nakakatawa pa dito, sabi pa ni Sara, di ba na-issue siya ng confidential fund niya mismo. Yung parte daw ng confidential fund niya, ginamit niya sa investigasyon. At base sa investigasyon niya, sangkot daw si Saldico. Ayun yung... ba't di sinabi dati? Tinatanong siya dati. Ang ginagawang technique ngayon ni BP Sara, kasi ako, naniniwala ako, si Saldico may kinalaman talaga sa anomalya. Ako naniniwala ako Mukhang makati talaga yung kamay, no? Oo. Ngayon, ang gagawin technique naman ito ni BP Sara, porket itong si Saldico may issue sa flood control, lahat ng problema ipapatong na doon. Sasamantalahin niya. Pero hindi niya ba naisip? Ganun ang gagawin. Pero hindi niya ba naisip na kapag dinawit niya si Saldico nung panahon ng tatay niya, so ibig sabihin talaga, nung panahon pa pala ng tatay niya, mayroon na silang ugnayan talaga si Saldico at yung tatay niya. Ganun lalabas dito. Tandaan natin, meron lumabas na picture 2019, na merong binuksan na kumpanya, merong binuksang opisina yung SunWest. Andun si Digong. Ano niya, parang... Guest. Special guest niya. So, kasi ito yung ito ngayon yung ano ba tawag dito? Ito yung depensa ngayon ni Martin. Kasi nabasa ko yung depensa ni Martin na si Saldico talaga, hindi daw talaga sa kanya yan. Kay Duterte daw talaga yan. So, nagpapatunay dito yung sinabi ni Sara. So, ngayon tatanungin nyo kasi, bakit siya yung na-appoint ngayon na appropriation? Ang nangyari pala, base ito sa sa sinabi ni Martin kay ICI, ang nangyari pala diyan botohan, kaya siya yung nakuha. So, syempre, may nakuha ata siyang 73 votes from the yung party list ng mga congressman. So, kaya siya pala naupo. Dapat daw talaga si Stella Kimbo
yung hahawak niyan. So ngayon sa sinabi nga nito ni Sara, parang nagpapatibay dito yung depensa ni Martin na si Saldico kay Duterte yan. Di ba? Kasi ano ba, hindi ba nag-iisip si Sara na ganun yung posibleng senaryo na lalong madadawit dito yung tatay niya, lalong mapapagtibay lalo na pumunta yung investigasyon sa kanila. Kasi ba ayaw nga ni Bongo niyan eh, ayaw nga nila Amy Marcos niyan eh, na bakit doon lumiliko yung investigasyon. Ang problema kasi kay Sara, hindi siya nag-iingat sa mga sinasabi niya. Saltanan na lang ng salita. Basta makita lang niya na, uy, pwede ko tong gamitin para maipatong natin sa mga issues na to na kinalalagyan ngayon ng administrasyon. Ang problema dyan, kapag bumalik sa kanila, kagaya niyan, ni Zaldico, yung ugnayan ng tatay niya at saka ni Zaldico. Wala nga tayong alam dun eh, kung tutuusin eh. Diba? So, maninilikado. Ilang beses sa sumablay si Sara eh. Sa mga, mga biglaan niyang salita na sa dulo, bumabalik sa kanya. Parang yung ginawa niya sa ICC. Di ba? Nabasa niyo yung desisyon ng ICC. Diba? Yung lahat ng dahilan ng ICC kung bakit hindi siya nabigyan ng interim release. Dahil kay Sara. Diba? Ganun ang mangyayari. Tapos nung tinatanong siya, hindi siya makasagot eh. Hindi siya makasagot. Merong nagapigil si Sara eh. Kunwari meron siyang press con, pag merong tanong na hindi maganda. Critical. O merong tagapigil. May taga... Parang lumalabas, papalpa ka na. I-stop mo na yan. Ganun. Wala ka na sa hulog. Ito muna, nung kamang si VP Sara pa naman, yun yung kulang sa kanya, yung wala siyang pagtitimpi, wala siyang pagpapasensya. Kaya minsan may mga bagsakang tanong na sinasagot niya nang hindi niya namamalayan na maiipit siya sa sagot. Kaya nga. Sabihin parang kumbaga sa mabagal pumick up. Mabagal actually, nakita niyo naman. Hindi siya yung pwedeng pag inambush yung interview mo may glass siyang may maisip agad magandang sagot. Parang gagawin niya muna assignment ganon. Kaya nga yung mga sundalo ayaw nila na si VP Sara yung ipalit kay BBM Kumukontra sila, baka nga yan yung dahilan kung bakit hindi madiretso yung kudita kasi alam nila na si VP Sara ang ipapalit diyan. Kung magaling-galing sana yung vice presidente natin. Magaling sana si VP Sara. Mukhang may pag-asa. Bihira. Anong ibig sabihin ng ICC? 'Di ba? Crimes against humanity daw. Tsaka sa totoo lang mas kung ikaw miyembro ka ng halimbawa, ito opinion ko lang to parang mas masarap yung AFP ka, ikaw ang general dyan, yung nagko-command sa'yo, lalaki. Correct. Babae. Kagaya nung panahon, ayon nga kaya. Turo sa Biblia din yan, di ba? Biblical, lalaki dapat talaga namumuno, hindi babae. Sabi pa nga ni Gringo Hunasan, nung napalitan nga daw si Ferdinand E. Marcos noon, nung nagkudita sila nun eh. Di ba, nagkudita sila manalo nun eh. Sabi, nung si Cory Aquino na yung nagkukuman, parang ang hirap maniwala sa command ng babae. Yun nga sabi hindi nila matumbok. Ano ba? Tama ba tong desisyon? Babae. Pero nung si Ferdinand Marcos daw, yung commander-in-chief, kung ano yung sabihin ni Ferdinand E. Marcos, maliban sa sundalo siya, naniniwala daw talaga siya kasi lalaki. Iba kasi ang manindigan ng lalaki sa babae, pati sa... Paano pag si Jinggoy? Paano pag... Ay, ibang usapan na. Ibang usapan na si Jinggoy. Pero eto, yung pasabog ni Livesti. Sige. Ano ba yan? Kay Livesti. Sige. Kayo ba, pabor ba kayo doon, yung pasabog niya? Ano ba yung may mga may mga tauhan daw si Secretary Vince Dizon. Meron siya pinangalanan eh. Yun, yung nag-resign. Nag-retire. Nag-resign. Bigla ang nag-resign kasi nga nababahiran daw yung kanyang pangalan. Pero para sa akin napaka-unfair para sa akin. Kasi ako naniniwala ako sa due process eh. So ano ba yung ebidensya na... Walang ebidensya si may hinatag ba si Liveste na... Wala, napaka-unethical nga nun eh. Hindi ko masyadong nasundan yung ni Liveste, pero mayroon ako narinig na sinabi lang din daw sa kanya. Yun nga. Bakit pinreskon niya? Dapat kinonfirm lang pala yun. Dapat may ebidensya at that dapat time. Dapat kinonfirm niya muna. Diba? Kasi parang ngayon sa kanya, ba lumaki ba ulo nito? Kasi pinuri siya dati nun eh. Diba siya yun, diba? Yung merong isang contractor na binigyan siya ng pera, tapos sinumbong niya, pinakulong niya. Pinuri siya dun eh. Tuwan-tuwa yung... yung member yun ng DPWH. Yun ang nakakapagtaka DPWH pala. Engineer ng DPWH pala yun. Nakalaya din yun lang pala sa kanya, hearsay lang, ba't niya pinreskon?
Doon nga ako Yun ang nagtataka problema eh. Anong... Nakapagtataka eh. Alam naman natin ngayon, yung kalaban ni Vince Dizon, matindi. Mga sindikato sa loob ng gobyerno. So, pwede talagang... Tsaka handpick ni Vince Dizon yun. Correct. Imposibleng may lulusot doon. Unang-una, bago siya maglagay ng mga bago, nagdeklara nga siya ng bakantehin lahat ng posisyon na USEC, ganyan, para lamang malinis yung buong ng DPWH. Ilang beses siya nag-warning. Kaya nga after no, nagpa-press con siya. Nagbabala siya. Kasi for example, ganito. Ano bang pangalan nung in-appoint niya, yung nag-resign? O so, basta whatsoever, no? Kunwari ikaw, di ba, alam mo yung DPWH madumi. I-appoint ka. Anong una mong gagawin? Parang ayoko, boss. Madumi yan eh. Sige na nga, pa ako dito. Sige na nga, para sa bayan gagawin ko. Tapos bigla kang intrigahin. Hindi na magre-resign na lang ako. Ginawag. Pabor na nga to sa inyo. Imposible talaga kasi kasagsagan to ng kasagsagan ng pag-iimbestiga sa flood control at kung ano-ano pang mga proyekto. Tapos sasabihin mo na itong mga bagong upo mangingikbak. Maniniwala sana tayo kung ebidensya eh. Malabo talaga. May ebidensya maniniwala tayo. Ayun. Dahil doon, nag-resign. Mabilis na nag-resign dahil lang doon sa wag lang ni Leviste. Wag lang mapahiran si Dizon. Yun nga eh. Malay ba naman natin na talagang willing yung tao? Kasi sino ba naman yung papasok sa DPWH na ang pangat ng imahe ngayon? Papasok ka tapos... Papasok ka ba ngayon? Alam mo magnanakaw ka lang ngayon? Kaya nga. Nagulat niya ako kay Congressman Leviste. Pinuri pa nga si Kiko Barsaga eh. O so pa yan. Bakit? Ano nga pala? Anong sinabi doon? Pinuri niya yung lakas ng loob niya na maglabas daw ng kanyang saloobin. Sa freedom of speech. Kailangan daw ang mga katulad ni Kiko Barzaga. Alam niyo na yan. So, susunod dyan. Pambihira naman. Saang parte? Speaking, Kiko Barzaga, galit na galit yung mga DDS. Bakit? Anak ng toko. Late na nga daw dumating eh. Ayun ang sinabi ko eh. Late na nga dumating. Nangauna pang umuwi. Nagtatanong ako kung ang malupit, siya pa yung nagparally. Siya pa yung nagparally. Nagtataka nga ako kung yung, di ba siya ang nagparally? Wala yata iniwan kahit pantubig man lang yata. Wala, dumating doon. Pala, no? Dumating doon na parang ganun-ganun siya. Tapos kaway-kaway. Tapos pumunta sa stage. Ang naalala ko doon, pumasok siya sa stage. Tapos nung gumanon siya, nakita niya siguro, kakaunti lang yung tao Akala ko susuportahan ako nito na marami. Pero, nakiisa sila Banat Bay. At iba pang mga vloggers sa DBS. Si Bundok. Si Bundok nandun din. Mga panyero, wala naman nagpunta sa panawagan ni Kiko Barsaga eh. Kasi kung may nagpunta ron, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10 dun sa harap ng Forbes Park sa may highway. That may mga iba-ibang grupo na ron. Puno na yun. Wala naman nagpunta Mas marami pa nga pulis eh. Ang ginawa niya, siyempre habang bumabiyahe siya ron, nakikita niya sa mainstream media walang tao. Puro pulis lang, security guard ng Forbes. Nagpunta ng sa Rasulaiman. Doon siya bastos nga. Ang ginawa niya, kayo mga nandito. Nag-pitch siya ron, doon siya humakot ng tao papunta doon. Punta tayo doon. Wala naman nagpunta sa panawagan niya. Ang nakakatawa pa, Chris, nagakot na nga doon, mali pa yung venue na sinabi. Walang nagpunta sa panawagan niya. Yung taong dinala niya doon, galing Rasulaiman yun. Ibang grupo yun. Kaya binabanat-banatan sa Banat. Isipin mo pumunta ng Rasulaiman, Wala pa yata dalang tubig kahit pa burger man lang, kahit Angel's Burger man lang, unang kagat, tinapay lahat. Wala man lang ganun. Banat Bay? Hindi ko talaga maintindihan itong si Kiko Barzaga. Pumunta lang daw doon, nagmiyaw-miyaw ng kaunti, nagpa-picture, tapos nagpa-interview, umuwi. Di ngayon, na-bad trip yung mga DDS. Kahit naman siguro ako kung halimbawa ako na sumuporta doon, nakinig ako doon, sabi, handa siyang magbuwis ng buhay para sa bayan. Tapos, sa rally lang na siya pa ang nanguna, siya pa yung naunang umuwi. Pambira. Siya pa nagkamali ng venue. Wala talaga. Kita mo, nahati pa tuloy yung tao. Nagkaroon pa ng rally sa Dasma Village. Ibig mga nasa Dasma Village, nasa Forbes Park, may tao din siya doon. Tapos, hinati-hati niya pa. Nagpa-interview sa mga mainstream media, may umuwi na. Kaya nga eh. Pero kunwari kasi si Park, di ba si Park, siya yung siya yung pasimuno ng rally sa Rasulaiman eh. Kunwari kung ako si Park, mababasusan talaga ako doon.
parali ko to, pupunta ka sa rally ko. Halika, punta tayo dun sa kabila. Di ba? Grabe, no? Mahirap magparali, di ba? Nasubukan natin yan. Hindi ganun kadali magparali. Ang ginawang style ni Kiko Barsaga, gusto niya i-fact check yung sarili niya. Kasi di ba, Testing. Testing lang. Binabanatan niya kasi amin natin, hindi natin kilala si Kiko Barsaga eh. Oh. Ang daming congressman na hindi natin kilala, di ba? Aminin natin. Mas kilala yung senador eh. Ay, sa senador, may artista, may mga veteranong politiko dyan, may mga vlogger. Sa Congress wala. Kilala lang sila kung saan sila binotong distrito. Ang ginawa nito ni Kiko, makakuha ng national spot. Pinagbabanatan yung mga kilalang politiko. Para makilala. Tapos, pati nga yung ginagawa ni Rendon Labrador, yung nagko-comment sa mga FB page, nagko-comment din. Nagko-comment sa page ng ABCBM, yung post. GMA. Ngayon, siguro akala niya marami na siyang taga-subaybay, pinak-check niya yung sarili niya, nagparali. Akala niya marami na siyang taga-subaybay, akala niya marami lang pupunta ron. Hindi niya alam, sinasakyan lang siya kasi binabanatan niya si PBBM. Wala naman maniniwala, isipin mo, sabi nga ni Antonio Trillanes, di dating senador, isipin mo, mambabatas ka, meow, sinasagot mo. Ibig sabihin, ikaw ba matured ka, magmamyaw-myaw ka, congressman ka? Ibig sabihin may karga. Tsaka ano, no? Tsaka anong maganda doon? Ay, hindi ko makuha. Yung totohanan, isipin mo, congressman ka, magsasalita, meow. Hindi, there's something wrong. Pero sumuporta sila Banat Bay nun. Si Jimmy Bondok nandun. Pumunta sila Ako doon. naniniwala ko yung mga DDS vlogger, pati yung mga DDS na follower ni Digong, alam nila si Kiko may something eh. Pero kinakailangan nila suportahan kasi lumalaban kay PBBM. Kakampi kasi nila. Kumbaga dagdag enemy rin to eh. Kumbaga laman tiyan din to. Sige, suportahan natin. Kahit parang mayroong Ngayon, nautakan sila. Na masama ngayon loob nila. Ginagamit din pala sila. Ang hindi nila alam, sila din yung Publicity. mayayari. Oo nga. Isipin mo, tinanong siya ng reporter, bakit kayo late sa unang hearing nyo ng ethics complaint nyo? Isipin mo, sabi niya, puyat daw siya, busy siya kasi nagko-computer game siya kagabi. Sinasabi niya yun na seryoso mukha niya. There's something wrong. Kaya nga. Ayun na nga, bumanat nga doon si Banat Bay about doon. Ngayon, nag-reply itong si Kiko Barsaga. Sabi ni Kiko, kaya daw siya pala umuwi kasi marami siyang aasikasuhin at may session daw yung sa Congress. Nag-computer nga, late pa ang problema doon, hindi naman totoong yun yung dahilan eh. Di ba? Computer pa nga siya, sabi niya eh. Tsaka late siya, hindi niya talaga pinuntahan. So, ewan ko lang kay Banat Bay kung paniniwalaan pa niya si Kiko Barsaga. Di ba? After all. Pero ito ang sabi ni Kiko Barsaga nung nag-reply siya kay Banat Bay. Kayo na lang yung magparali. Gawin nyo yan hanggang umaga. Sinabihan niya sila Banat Bay. Kita nyo yan. Hindi naman daw siya full-time vlogger. Hindi naman daw siya full-time vlogger eh. Kayo na lang ng parali dyan. Gawin nyo yan hanggang umaga. Ay, asar na asar si Mark Gamboa dun ha. Kita ko yung video ni Mark Gamboa. Minamalit mo kami mga vlogger. Something talaga siya Eto nga, pati nga si Pepsi Paloma, dinamay na eh. Totoo ba yun? Ano ba meron? Yung kay Tito Soto, totoo ba? Kasi binanggit ni Tito Sen yung salin. Oo nga. Ngayon, ang sagot niya dun sa sinabi ni Tito Sen, pinost niya, wala akong pakialam sa saliin mo. Ang gusto ko malaman anong ginawa niyo ni Senador Ping Lacson kay Pepsi Paloma. Bakit si Ping Lacson? Ewan ko. Wala nga sabi nga, may something talaga eh. Bakit si Ping Lacson? Anong tuwa naman mga DD, siyempre kahit sa nila yan. Kahit kaingotan, no? Oo. Sabi ko nga, ang layo ng di mo iconic yung, pati si Pepsi Paloma dinamay. Kasi dyan mo makikita na ganyan talaga kababaw tong mga Duterte supporter eh. Kahit na illogical, kahit na medyo may tuliling yung tao, basta anti-PBBM. Susuportahan nila yan eh. Kita mo kung gaano kababaw yung ng mga yan. Basta lumalaban kay BBM, suportado nila kahit alam nilang may problema sa kahit may karga. Basta lumalaban kay BBM. Pero ang tanong dito, okay sa kanila. so ganung klaseng tao, gusto ni Libiste? Ayun. Di ba ito ba yung Libiste na umawi sa nanay niya? Kay kay Loren? Kay Loren? Nung eleksyon? Siya rin natayan eh. Hindi ko maalala eh. Di ba merong basta may alam ko, mayroon siyang merong anak si Loren. Kumampi kay BBM, nung kumampi siya kay BBM, yun ba yun yung nagalit? Nung eleksyon, Libiste, ito yung napabalitang sinuhulan.
O yan yun, oo. Ito Yung yun, bago yung yan. balik Ito yan yung na bago ulan, niya. no? Pero yung ano, yung... Kasi merong anak si Loren din, di ba? Kasi nag-unit team si ano eh. Si Nag-unit BBM. team Si Loren. Si Loren. Meron siyang anak nung eleksyon na parang tinakwil niya yung nanay niya. Kasi bakit niya kumampi dyan kay Marcos. Hindi lang ako sure kung siya rin yung libiste na binabanggit na yan, no? Tagal na kasi medyo mahirap i-research yan. Hinahanap ko nga kung Kailangan mo sino ng yan. mga 10 minutes na research dyan eh. Di ba? Yan, oo nga, anak nga niya to. Sino ba Anak to? nga yan. Oo, di ba? Anak niya rin, di ba? Parang hindi si Leviste to. Yung isa daw yun, sabi mo. Yung isa, baka yung isa nga. Yung isa yun, na libiste raw. Oo. Yung isang anak nga ni Loren. Isang anak ni Loren. Isang Pero anak niya. ito, anak din ni Loren to. Itong libiste na to. Oo. Yata, oo. Anak niya rin to, no? So yun. So clear. Ayan, yan. Hindi to si Leviste. Kasi nga, nung time nga na sumabog yun, ito yung hinangaan ng mga loyalista na anak niya, itong lalaki. Yan, ito. Oo, kasi yun daw yung umaano sa mama niya, samantalang yung isa, violente, kumbaga. Pero nung 2022 ata nangyari yun eh. Nung election yan eh. 'Di ba? So, well, opinion ni ni Kong Leviste eh. Wala tayong magagawa diyan. Kung believe siya kay Kiko Barzaga, Pero ang ano no, Ganun pala yung nakakabilib, ano? pero pagkatapos mong mapuri dahil binalik mo yung pera, pinakulong mo yung gusto mong ipakulong yung district engineer na isa, bigla ka naman nag-fallback dito sa wala may ang alam ko nga may bago pa siyang mga pasabog about sa mga kasamahan ni Secretary Vince Dizon. Pero nga lang sabaw kasi nga wala namang ebidensya. Tapos sabi-sabi lang. Kung may ebidensya talaga maniniwala tayo Kung mayroon talagang ebidensya, yun talaga yun. At saka syempre, dapat naging responsable din siya. Congressman ka, mayroon kang press con, dapat di muna piniress con yan. May tumawag pa nga during press con, di ba? Oo. Pinarinig pa rin niya. Pinarig niya. Ito nga nakakatawa dyan eh. Di ba kadalasan pa may nagpe-press con, may nagre-ring, di ba? Hindi mo sinasagot. Oo. Ginagano mo lang yung volume. Hindi mo. Nakapagtaka ba't yung sinagot? Kaya nga. Yun nga yung sinabi ko. Di ba pag may mga nagpe-press con, may nagre-ring, di ba? Ba't yan kasi nagot? Di ba, may nagre-ring. Hihinaan mo yan, di ba? Sagutin yan. O kaya i-end mo. Ang nakakapagtaka sa kanya, the moment na nagpe-press con siya, tinanggap niya yung tawag. Bakit? Anong meron? Napaka-unusual nga, Ano scripted? Di ba? Di mo napansin yun? Tsaka sino yung DPWH na tumawag? Na nakilala ba? Parang hindi naman... Wala, ayaw magpakilala basta nasa DPWH daw eh. Mali ba natin? Baka si Chris lang yun, di ba? Di natin... Parang Basta ang malinaw ngayon, sa mga ganitong klaseng nangyayari, maraming nanlilito sa ginagawa ng pamahalaan. Kahit itong ginagawa ni Congressman Leviste at saka nitong Kiko Barzaga, nagbibigay siya ng confusion sa mga Pilipino eh. Nalilito sila eh. Ano nga ba talagang totoo? Teka lang. Kahit nga ako eh. Sabi ko, ano ba? Totoo ba to? Ano to? Wala nang matino sa pamahalaan kahit si Secretary ganun yung magiging reaction ano ba tayo magtitiwala niya sa gobyerno? Kumbaga, magtiwala tayo sa ICI. Sila talaga ngayon yung nakita ko yung video kung paano nung nagsalita yung namumuno sa ICI na halos maiyak siya habang nagsasalita about sa corruption sa Pilipinas. Sabi ko, puso sa puso na puso ginagawa talaga, nila talaga. Ibang klase, puso sa Ako puso. actually may tiwala ako sa ICI. Kaya nga lang, nakakatakot. Ako hindi ako nababagalan. Sabi nila mabagal. Hindi mabagal. Proseso yan Mabilis pa kamo. Proseso yan eh. Mabilis. Oo. Mabilis ang proseso ng ICI kaysa, halimbawa na lang, yung Kongreso o di kaya sa Senado, di ba nagpa-hearing sila pero wala silang naipasa sa ombudsman na ito, kakasuhan na natin to. Wala silang rekomendasyon na ganun eh. Pero sa ICI, mayroon na kaagad resulta. So, dapat ganung klaseng kita nyo sa may lookout bulletin na, di ba? Laban kay Romualdez at iba pang mga... According sa ICI at sa report sa iba't ibang balita, ang lahat ng naka-freeze na accounts, pag pinagsama-sama, 2,000 mahigit. 2,000 na? Talaga? Na accounts? Oo. Di mabilis nga. Mabilis. Isipin mo na lang, 2,000 Kakasimula lang nila eh. Kung i-divide yun sa iba't ibang individual na tao, gaano karami yung makakasuhan? Madami talaga.
Kabang-kabang 2,000 talaga mahigit to. ang naka-freeze na account sa mga bangko lahat. Grabe. Isipin mo yun. So, ganun ba mabagal? Sakit sa ulo niyan, pero ako na-appreciate ko yung ginagawa ng ICI. Hindi biro yung kanilang ginagawang investigasyon eh. Ano yan eh? Kung ikaw ay mahina-hina yung loob, hindi mo papasukin yan eh. Pero itong mga to, yung pamilya nila dyan, delikado. 'Di ba? Kailangan nila ilagay sa safety Kasi na ano. kapag ganyan, kasi pag ikaw lang, kaya mo sarili mo eh. Pag may pamilya kasing sangkot, Pero mo ibang usapan yan eh. Mga ano to eh, mga malalaking pangalan yung kasama dyan. Whether totoo o hindi, yung mga accusations. Pero malalaking pangalan yan eh. Hindi basta-basta mababangga yan. Pero sila, ayan, willing to die talaga para sa bansa natin. Kasi kung hindi mapuputol itong korupsyon, paano na ang magiging kinabukasan ng Pilipinas? At saka syempre, ito yung ulit natin sinasabi na magiging kayaya talagang presidente dito Kung pag walang napakulong. Kung walang mapapakulong. Yun ang sinasabi ko. Especially kapag ang napakulong lang, kunwari, diskaya lang, Wala. district engineer, Wala yan. parang napolis lang yan eh. Ito, Wala banggitin yan. ko lang ha. 2,800 frozen bank accounts. Grabe, no? Sa huling tala ng Anti-Money Laundering Council or AMLAC, umabot na sa 2,800 bank accounts na pag-aari ng mga personalidad na nauugnay sa flood control scandal sa kasalukuyang naka-freeze. 2,800. Dami. Dami yan. Hindi, Dami although hindi yan. nila binabanggit kung sino-sino pa lahat yan ha. Oh. Isipin mo 2,800. Ibig sabihin ang bilis ng ginagawa nila. Isipin pag dinivide yan. Kung ilang tao yan, no? Oh. At sigurado, isipin mo doon pa lang sa mag-asawang Diskaya, ilan na yon? Ano ba? 187 bank accounts yata yun. Grabe, no? Ganong kalala. Ibig sabihin, ang ganda ng Pilipinas kung yung pera ng mula po sa national nagagamit sa maayos na mga project. Ito talagang mahaba-haba itong panloloko na ginawa nila sa dami ng mga accounts. Hindi natin masisisi yung mga tao kung bakit galit ngayon. Pero, ang di lang natin maintindihan, naintindihan talaga natin pala. Bakit kinokolekta nila sa presidente? Wala. Ang gusto kasi nila mangyari, basta mawala lang si BBM, ito yung nila eh. Sara ang solution, pag nawala si BBM, wala nang corrupt. Akala mo naman napakalinis ng Duterte. Ano nang tokwa? Nung panahon nga ni PRRD, di ba, nag-expose. Walang ginawa. Kay Chabit lang naman nagsimula yan. Di ba? Sa po nga yung Chabit na yan, no? Kay Chabit lang naman Nagpaano na nagsimula naman yung ata eh. ganyang issue kay... Nagpa-interview na naman ata ngayon. Nag-vlog ata ngayon. Actually napapansin ko si Manong Chabit, sa totoo lang, dapat respeto na to, matanda na ito, no? Kaso nga lang, ang papatulan natin, yung mga sinasabi niya. Bukagi pala to. Di ba? Bakit ano ba nangyari doon? Para bang pinipilit ni Chabit, Singson, na si PBBM may kinalaman dito sa Sa nakawan. flood control. Wala namang ibang nagsasabi no, kundi siya lang mag-isa. Hindi. Alam mo yung malupit na ginawa niya? Oo. Di ba, nagpa-interview siya sa Billionaire Channel. Ito, ganun-ganun siya. Yung pinakita niya, na ebidensya na magnanakaw daw yung Marcos, yung Guinness Book of Records, naburado na. Bunura na yun eh. Yung $5 million to $10 million na most corrupt, basta yun. Ayun yung ginamit niya. Pati yung kaso, na sinampa kay, hindi, complaint pa lang pala yun. Complaint na sinampa kay BBM nung 2016 sa ombudsman. So may nag-complain pero hindi naman nag-proceed yung kaso. Binasa lang ni Chabit yung headline. Pero walang Kasi 'di ba ombudsman, 'di ba? Yung dapat magfa-file ng kaso ombudsman sa Sandigan Bayan. Ang nangyari, merong isang grupo na anti-Marcos nag-file ng kaso sa ombudsman na hindi naman nag-proceed. So para kay kay Chabit, ito na 'yon, magnanakaw siya, tagal na. Binasa niya lang yung headline. So, hindi, syempre ang tanong natin dito, ano ba motivation nito? Bakit nakakaganyan yan? Kaya ginagawa niya rin yun kasi sa isip-isip niya, madaling lukuhin yung mga DDS eh. Kasi ganun sila kapag may isinubo sa kanila kahit basura, papatusin nila. Pero dumadaplis lang wala pag sa Chabit Pero alam mo, ang dami nagko-comment sa comment section ng mga video niya. Ayaw maniwala sa kanya. Ay, ganun? Ibig sabihin, hindi rin pala siya pinapaniwalaan. At saka parang wala namang pumapansin. Kasi tingnan mo yung ginawa niya kay Erap. In the first place, dapat dawit siya dun Kasi siya dun
siya yung bagman ni Erap nun eh. Sa wedding eh. Kaya siya naging bayani nun kasi siya nag-expose. Akala niya siguro magagawa niya yung magic na ginawa niya dati ngayon. Nalabo yan Kasi kakampi niya si Sarah ngayon eh. Parang nangyari din dati, kakampi niya si Gloria. Marami pa kasing natatago nun kasi wala pang social media nun. Yan, malaking tulong talaga madaling Hindi katulad maloko ngayon. noon. Kasi ang manipulated. ni ano lang, Marami may tatago. TV, radyo at saka Actually, merong siniwalat dyan si Katunying nga. Ewan kong fake news yung sinabi niya. Pero sabi ni Katunying, nung panahon talaga ni Erap, talagang manipulated daw talaga ng ABS-CBN yung balita. Pagpasok pa lang daw niya sa opisina, talagang yung agenda talaga ng mga meeting nila, nakaset na pabagsakin si Erap. Ganun yung ng flow ng pagbabalita nila. Dati yun, pwede yun. Ngayon, may mga vlogger na ngayon. Malabo na. Kahit sino pwede magsalita, kahit mga viewer natin pwede magsalita. Saka nadidibang agad. Madaling madibang ngayon. Oo, nadidibang agad. Pero yung kay Chabit, ano ba? Ano ba? Kasi may balita rin dito kay Chabit na yung isa sa mga reason kung bakit na siya nakaganyan, mayroong dang pina-appoint na pamangkin sa PCSO. Tapos hindi tinanggap. Umuo daw. Umuo nung una. Nung eleksyon. Siya ba nagsiwalat? Siya nagsabi nun eh. Siya ba nagsabi? Siya nagkwento nun. Na meron siyang pinakiusap kay PBBM na itong pamangkin ba? Pamangkin. Na i-appoint sa PCSO. Nakakapagtaka dun. Marami na raw na ipapwesto yan eh. Mga 25 na raw na pwesto niya ni ano. Ngayon sa administrasyon. Ni Chabit. Baka kaya nananawa tanggalin kaya lahat yun. At saka so dapat bawing-bawi na. At saka ito kung halimbawa meron kang kamag-anak na gusto mong ilapit, no? Hindi nangyayari talaga yung reality, hinihingi mong tulong. Sa kanila may problema kung qualified Bakit ipipinpoint mo yung pwesto, yung PCSO? Pwede mo na sabihin, baka pwede mong bigyan ng trabaho itong pamangkin ko, bahala ka na kung saan. Bakit PCSO pinipili mo? Baka malapit sa bahay. Bakit ganun? Diba, no? Doon nagsimula. Saka yung meron pa siyang isa, pinipilit yung nasa Japan daw sila. Yung di raw siya pinansin. Ano ba tawag ni Congressman Sandro Marcos kay PBBM? Parang Dad. Dad, andun si Manong Chabit. Sabi ro ni PBBM, di ro pinansin eh. May video niyan, nag-trending yan. Siguro kaya ginawa inacting ni PBBM, may dahilan siya. Nga. Hindi gagawin ni PBBM na walang dahilan. Siguro baka sunod to, may papapwesto na naman to. Kaya siguro di pinansin. No? Nakakasawa na yung pagmumukha nito kahit saan nakabuntot. Kay Pacquiao, bawat laban nakabuntot. Ako kahit saan magpuntang bansa, nakabuntot pa rin. Siguro, kaya inanawa na siguro, hindi na pinansin. Pero ito, kasi personal na buhay niya to, pero hindi talaga, siya rin naglabas eh. Ayaw naman natin pag-usapan yung personal na buhay ni Chabit. Siya rin kasi naglabas na yung kinakasama niya pala ngayon, ilang taon? 27 ata? Kinasama niya na pala yan, 14 years old pa lang. Oo, so... kung normal ka, gagawin mo ba yun? Hindi, napanood mo yung interview na yun? Napanood mo siguro, no? Parang kibuloy? Nakadiri, no? Parang... May asawa ba siya ngayon? Ayun nga yung bata, na 27 years old data. Bakit merong kumakalap na na naghahanap daw ng Ayaw ko sa kanya. Hindi, nananawagan siya na gusto niya para nadagdagan. Para bang... Hindi tayo, wala naman tayo pakialam dyan sa personal niyang buhay. Pero siya rin naman naglalabas eh. Hindi, may papansin. Itenitelevise niya eh. Kaya nga eh. May magre-react, natural naman. Wala naman tayo pakialam dyan. Ilihim niya para hindi pag-usapan. Pero ang nakakapagtaka rito kay Manong Chabit, ang tanda na, bakit? Parang ang epal, paano? Hindi pa ba siya kontento sa mga narating niya? Sa mong politika nung mga kabataan. Pinakamayaman, isa sa pinakamayaman sa Ilocos Sur, no? Oo. Talagang matindi yan kasi may sariling yan eh. May sariling zoo sa Ilocos Sur. Tapos mayroon pa siya sinabi, hindi raw siya natatakot kay PBBM. Ganyang edad mo, kakatakutan ka pa ba talaga? Wala naman nakakatakutan yung ganyang edad. Ikaw ba ganyan edad mo, may makakatakutan? Yung pinakamalupit dito, Chris, no, wala na. Nung September 21, akala niya siguro bida siya. Ayan napakaramdam niya sa sarili niya eh. Bida siya eh. Pumunta nung rally dun sa EDSA ata yun eh.
Bumaba siya doon, bumaba sa EDSA. Sa pinagraralihan natin, bumaba siya doon. Sabi niya, ba't ganun yung panawagan? Iba-iba. Tapos sinisigaw siya ng mga tao. Ayaw sa kanya ng mga tao. Kaya siya umalis. Sinisigawan siya doon. Ay, oo, grabe. yun. Akala mo bida ka, pero pagpunta mo doon, Plano niya siguro magsalita doon. Iba na kasi yung panahon natin ngayon. Imamanipulate niya yung mga tao doon na si PBBM. Akala siguro niya, nung panahon pa to ni Erap. Nagulat siya kasi yung sinisigaw ng mga tao, pati si Sara resign. Ba't yun nun? Ba't pati Sara resign? Sabi niya ganyan. Ano mo napapansin ko ngayon, no? Sa labanan ng politika, parang ang daming gusto makakuha ng credit na sila yung gagawa para si PBB mapababa. Ayun sa mga kalaban, no? Parang katulad ito ni Kiko Barsaga. Siyempre nga naman, pag nagtagumpay ka, bidang-bida ka matinding sa matinding political na ano yun. Bidang-bida ka sa pamilya Duterte, bidang-bida ka sa mga DDS. Isip mo, ikaw nagpababa kay... Ikaw ang nagsimula ng pababa si PBBM. Ang dami ang gusto makakuha ng credit niyan. Ang problema, hindi kaya eh. Si Digong nga, hindi kinaya ni Digong eh. Ha? Si Digong nga, hindi kinaya ni Digong. Hindi. Nung nandito si kinaya. Duterte nun, hindi naman niya kinaya. Sabi ko nga, sabi nila, weak leader si PBBM. Yun ang akala nyo. Paano masasabing si PBBM weak? Kung ikaw weak leader ka, dapat takot ka. No. Bakit papayag ka na ang isang Digong na makulong sa administrasyon mo? Dapat yung takot niya nun, baka balikan ako ng mga to. Oy, wag niyo nang idalhin sa Villamor Herbis yan. Babalikan talaga siya kung tutuusin. Kasi, dapat yun yung fear niya eh. Kasi nagsabi na si Sara eh. Pero mukhang walang takot eh. Diba nagsabi na si Sara, di ba, na babalikan daw. Kahit si Pulong. Sabi ni Sara, hindi daw siya, mahirap daw siya magpatawad. Sinabi ni Sara yan. Wala naman pakialam si PBBM sa feelings niya. kung hindi siya magpatawad, bala ka sa buhay mo. Paano pa naging presidente si Sara? Ay, malabo na mangyari. Kahit sa panaginip, di ko na makita eh. Kaya nga. Parang malabo na sa pinakamalabong... Pero, ito yung magandang balita. Kasi ngayon daw, sa panahon ni BBM, magkakaroon ng golden age of transparency. At nakikita ko to ngayon kasi, biruin nyo, una yung aksyon ngayon ng Rimulya, bubuksan na yung salin ng lahat ng mga politicians sa publiko. Biruin mo, yung katulad natin, pwede na tayo mag-request. Yes. Tapos magdala lang daw tayo ng 2 ID. Doon. Halimbawa, gusto natin makita yung salin ni unahin na natin kay Sara, kayamanan ni... Kay Presidente muna. Oo. Kayamanan ni Robin Padilla o kahit na sino. Ito, gusto kong makita. Ito yung ID. Ganun lang gagawin mo. Nung panahon ni PRRD, di ba, tinago yung... Ayun nga, nagtataka nga ako eh. Ano ba talaga yung rason? Yun yung naging sukli ni dating Ombudsman Martires sa pag-appoint sa kanya. Itago. Inotektahan niya yung pamilya Duterte doon sa pagsasarado ng salin. So walang benefits yung taong bayan doon. Sabi ko nga sa iyo, pati dapat si Ombudsman Rimulya, imbestigahan din si Kaya nga dapat nga reviewin si Martires eh. Di ba yun yung sinabi, sino ba yung nagsalita nun? Si Kiko Pangilinan ba yun? Na unahin daw. Si Martires, no? Unahin daw siya. Natingnan yung salin. Kaya nga, ito ano naging achievement ni Martires nung umupo siya? Pinalayaw yung kay Napolis. Wala eh. Di ba? Dapat nga maimbestigahan yun, yung Martires na yun. Kaya nga, tanod bayan ka nga, di ba? Parang hindi ka naman naging tanod bayan. Sasarado mo ang salin sa taong bayan, hindi pwedeng ma-check yung salin ng mga politiko. Hindi nagpoprotekta ka. Correct. Gano'n naman talaga yung doon. Diba? Walang benefits yung taong bayan talaga doon. Di ba? Walang benefits. Hindi ko nga maintindihan eh. Kung bakit niya ginawa yun. Bakit ginawa? Bakit tinago? Tapos ngayon, itong galit na galit sila kay Rimulya, ito pang taong to ang magbubukas sa salin ng lahat ng mga politiko. Ano ba itong mga DDS na to? Protektan niyo ba yung salin ng mga Duterte? Ito pa maraming tanong, no? Siyempre, pag tinanong kay Martires, may nag-utos ba sa'yo ng ganyan ang gawin mo nung na-appoint ka dyan? Wala po. Di mas lalo ba't ginawa mo yan? Ibig sabihin, kasalanan mo lahat to. Ba't naisip mo yan na isarado ang salin sa taong bayan? Kung di ka ba naman tulogges, di ba? Wala ka na nag-utos ba't naisip mo yan? Actually, meron silang palusot dyan eh. Pero napakababaw na palusot eh. Na, kasi nga daw, yung salin daw ni, yung namatay na kay Pinoy na Chief Justice, Corona. O, ayun daw kasi ginamit na para tanggalin si Corona, salin. Pero mababaw naman na dahilan yun. Dahil lang doon, ayun ang... tinanggal si Chief Justice Corona? Hindi, nagamit sa impeachment. Legit naman ba yung salin? O, totoo yung salin. Ano problema doon kung legit pa? Kaya nga.
Anak ng toko eh. Diba? Oo nga, kaya So, nga. legit naman. Tsaka unang-una, pagka naglabas sa saling, galing sa inyo. Paano problema kung nagamit yun? Tsaka, legit naman. ang tanong dyan, kasi si BBM, willing na ilantad yung salin niya. Si Sara ba, narinig ba natin? O di kaya Pilosopo nga yung mga sagot niya eh. DDS? Pilosopo eh. Kung gusto, di ba yung sagot ni Sara kay Ombudsman Boying? Hindi, itabi niya, hawakan niya, magdabag niyang tingnan. Ganun yung Kasi parang ganito ganun. yan eh. Magbibigay ang, alimbawa, ikaw si Congressman Takero Miyamoto. Maglalabas ang salin ng ombudsman. Ito, yaman mo, ganito. I-explain mo yan eh. Paano mo na-achieve yan sa buong buhay mo? Ano meron ka? Ganun yung nangyari kay dating Chief Justice Corona. Patutunay, ganun lang na Hindi patutunay man mo lang eh. naman yan eh. Hindi tumugma eh. Kaso pag di tumugma, malalaman pa rin yan. Kung saan ang pinanggagalingan. Kaya nga sabi nga, natawa nga ako kay kay Amy Marcos. Di ba? Sabi niya, yung kay Martin nga, na maglalabas din daw ng salin si Martin. Maglalabas ba ng totoong ng ilalabas niya ba lahat? In the first place, kailangan mo talaga ilabas lahat. Kasi pag di mo ilabas, mayayari ka. Mahuhuli ka pa rin. Oo. Kasi parang for example yung kay Erap dati. 'Di ba yung mga Erap mansion, hindi niya sinama sa salin. Ang problema, may bahay. Sino may-ari niyan? May property. Lalo siyang nadiin. Lalo kang madidiin yan. Ba't mo sinama yan? Oh, di ba? Kaya ngayon sa maraming mga DDS, isa pa lang yung pumapalag eh. Si Robin Si pala. Robin Padilla lang eh. Yung mag-open ng kanilang salin. Lahat tahimik. Si Cheese, no? Dapat Kasi ilabas niya. Si lahat Cheese. talaga sila tatamaan dyan. Si Cheese, grabe si kay Cheese, no? Yung mga alas. Di ba? Ayaw ko kung... Isa pa lang yan ha. Isa pa lang yan. Yung about sa salin bubuksan na lahat sa publiko na pwede na makapag-access yung publiko. Pero yung pangalawa, mayroon pa. Yung Bicam. Sa Bicam, di ba? Yung open Bicam. Ilalay- Si Senador Robin Padilla naman kasi, kaya ganun kalakas loob, yung salin niya, yung yaman niya, ganito. Artista kasi dati. Alam correct. niyang marami na siyang napundar na, kumbaga kay Pacquiao din, di ba? No. Talagang... Pag si Pacquiao naglabas ng salin, pakialam natin dyan. Talagang mayaman. Talagang ano na yun eh. Talagang ano na yun, mayaman na eh. Pero kung dati ka lang mahirap, nasa middle class ka lang, pumasok ka sa politika, bigla ka nagkaroon ng hindi maipaliwanag na kayamanan, doon may problema. Yan si si Congressman Elisan Fernando, tumataba-tabang. Hindi katulad kay Senador Robin, talagang yung ano niya sa showbiz, dire-diretso eh. Mula nung bata-bata tayo, talagang marami nang naipon yan. Marami nang yaman yan eh. Kaya nga speaking of Bicam nga ngayon live stream na yung Bicam. Yeah, first time yun, boss. Actually diyan talaga sumasabit yung insertion yung sa Bicam At saka natawa ako dito kay kay Peter Cayetano Sabi ni Alan Peter, kita mo kung paano siya man dito ba? Sabi ni Alan Peter Cayetano, kapag kaming oposisyon, yung gumawa insertion. Pag kayo amendments. Parang doon pa lang nililito niyo ng tao Magkaiba kasi yun Magkaiba yung amendment sa insertion. Di ba kasi yung insertion, nangyayari yan sa Bicam. Yung amendments, pinagdebatihan ng yan, mula first hanggang third reading yan. Alam ng lahat yan. Lantad. Lantad yan. So ito kung ito yung first time na ma-open yung Bicam, marami talagang dito, marami tayong matitipid dito. Magbe-behave lahat. Oo. Hindi na yung tipong, ito, sa akin to. Mas maganda pa nga, mababasan pa Kasi yung nga alam nila nakatelecast na eh. Mapapanood ng buong Pilipinas Buong mundo pa nga So, yung iba dyan, pigil. Hindi sila makakapag dyan. First time ang nangyari. Kaya nga sabi pa ng iba, golden age ang transparency itong panahon natin ngayon. Kasi kung noon, maraming tinatago. Ngayon, maraming binubuksan. Magkano yung budget ngayon? 6.3, 6.4, ganyan? Trillion. So, kung tutusin, pwede nang bawasan yan Di ba, pwedeng bawasan ng hundreds of billions para konti yung utangin natin Kasi kung ganyan na hindi makakaroon ng insertion, tapos binantay na si DPWH, pwede nang bawasan yung budget na yan. Tsaka ito ito pa ang isang mungka. Ito sana makarating ito sa Administrasyong Marcos. Ang importante kasi, ito kasi ang mga DD shit, meron pa rin masasabi kay PBBM to. Meron pa rin. Sa radyo tayo. Ay, DDS. DDS tuloy. Ito sorry. Chris. Ito mga DDS na to. Meron pa rin masasabi kay PBBM to. 100%. Kahit anong gawin. Ang importante,
etong si Pangulong Bongbong Marcos, may ginagawang, may umuusad tayo eh. Isipin mo, sa mismong administrasyon niya, kahit maapektuhan, nagpa-imbestiga ng malawakang anomaly sa flood control. Di katulad ni Digong, nag-expose lang sa press conference, walang ginawa. Yung BICAM meeting para sa 2026 budget, ila-live stream. Ito ang pinakamaganda. Sana makarating sa administrasyon to. Lahat ng magkakaroon ng project sa bawat distrito, sa lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Halimbawa, ito, isang kanto ito, may gagawing proyekto dyan, flood control. I-advertise. Malaking poster. Ayun talaga. Pangalan ng kontraktor, distrito, sinong engineer, anong petsa magsisimula, buwan taon, anong taon matatapos. At magkano ang budget. Para makita ng taong bayan, no? Kita talaga, yung kita talaga. Hindi yung wala, lihim-lihim eh. Sikre-sikreto eh. Dapat i-advertise. Malaking-malaki yung lahat makikita. Ako rin nagtataka din ako sa mga dati hindi ako naniniwala dyan, pero ako naniniwala na ako ngayon eh. Yung kalsadang maayos sisirain, tapos simentuhan ulit. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Ikinuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at siapolakay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo
bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hagilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng